Ang nakita ko pong hindi magandang masyado kapag ka napag-uusapan yung rapture, don't get me wrong, hindi ko sinabing hindi magandang pag-usapan. Maganda po. Pero kung yung, kumbaga parang umungos na, yung parang nasobrahan na, yung parang nagkaroon tayo ng hyping, especially, natatandaan nyo no, October 2023, the war in Jerusalem. Then, may umusbong uli, October 2024, yung mga Hamas, mga ganyan, di ba? Pero ngayon, tila silent na naman. Ang mga tao, ang nakita ko po dito, observation na had dito sa ganitong bagay, usapin ay, kapag ka nandyan yung mga ganyan nangyayari, nakaka-relate na naman sila. And then, pag nawala yung parang, wala na naman. Parang, hindi naman nangyari. Ganoon. Lalo na ngayon, 2024. Marami na naghihintay no October. Parang ito na nga, di ba? Ba't hindi naman po nangyari? Let me correct your mindset. Makinig po kayong mabuti. Makinig kayong mabuti. Dahil napaka-importante po nito. Hindi ko mo natatagalan o nagluluwat ay hindi na mangyayari. Not on your calendar, but in the calendar of the Lord Jesus Christ Himself. Ang rapture ay imminent, totoo, at katotohanan na mangyayari anytime. Okay, ganito po yan. Let me give you an example. Sa mga buhay-buhay po natin, all of us, lahat na nakikinig dito, sige po, hinahamon ko po kayo. Are there instances in your lives na parang nabigla na lang kayo o nagulat kayo na nangyari na lang? Ito sinasabi ko, both mabuti at masama. Both mabuti at masama ang sinasabi ko. 'Di ba? Sa akin naman po, may mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko kalain na pupunta ako doon sa lugar na yon, nung araw na yon, na hindi ako nakaplano. Tulad kanina, may lakad po ako, may pinuntahan ako. Hindi po nakaplano na pupunta ako doon. Pero itong araw na to, hiningi ng pagkakataon na pumunta ako ron. Without any planning. Ito naman po mas maganda. Doon tayo pumunta sa mas magandang ehemplo. May mga bagay po ba kayong mga natanggap na sa buhay ninyo? Like for example, mga gifts, mga blessings na hindi nyo inaasahan. Tama? Oo, hindi. Oo, meron. All of us, meron po. Kaya lang, ang pangit, kasama rin dyan yung mga hindi inaasahan. Sometimes na pangit, no? Pero kung maganda yung nangyari, di ba lundag-lundag tayo, masaya tayo. Lord, hindi ko po nakalain, Lord, na ganito pala mangyayari. Mga tipong ganoon, di ba? Ngayon, ganyan din po ang rapture. Kung hindi mo inaasahan, kung kailan hindi mo ito iniisip, or should I say, iniintindi, doon po siya mangyayari. Kasi ang rapture po, ewan ko po karamihan po ng mga nagsasabi, isang karaniwang umaga lang daw ang rapture, isang karaniwang araw, sabi nila. So iba naman may nagblog, isang karaniwang umaga na nun. Well, wala pong binanggit. Basta ang rapture po mangyayari po any time of the day, any minute of the day. Halimbawa, ano kung mangyari yan ng hapunan? Ano kung mangyari yan ng ating gabi? Diba? Kasi may example, natutulog, kinuha, diba? So, ibig sabihin, nagpapakita po niya na walang time na alam. Hindi natin alam time yan. Naliligo ka, mararapture ka na, malay mo. So, ganun po yan. Unexpected. Pero let me anong tawag dito? Let me call your attention. Kasi, yung timeline ng Diyos, perfect. Ang timeline natin, since tayo ay sakop ng mundo, nakakulong tayo dito sa mundo di ba? Huwag nating itulad ang Diyos sa timeline natin. Jesus' calendar is different from ours. Nung naging tao siya ng 33 years, yes, pasado, na nagpasakop siya ng 33 anyos dito sa ating kalendaryo. Pero hanggang dun lang yon dahil nung after that, nag-restore na yung kanyang ministry bilang Diyos. Siyempre, hindi na po siya ngayon sakop ng time. Jesus, the creator of the time. In fact, yung time create din ng Diyos, yan Amen? So, Jesus alone is Almighty, no? God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. 3 persons in one God. Amen? Makapangyarihan po. Ngayon, wag mo kong tatanungin, saan nagmula ang Diyos? Naku po, wala pong pinagmula ng Diyos. Wala siyang pinagmula, wala siyang katapusan. Paano nga siya lumitaw? Ay, naku po, napaka-limited ng minds natin para malaman yan. Importante, ang sinasabi ng Biblia, opening pa lang po ng Bible, hindi intention ng Bible. Nasabi ko na po ito dati, hindi po intention ng Bible na patunayan na may Diyos. Pag open pa lang ng Bible, Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created the blah blah blah. Di ba? Ibig sabihin, talaga nandun ang Diyos. Tapos, ang ending naman ng Bible, behold, I am coming soon. I am coming quick. Amen? So, ibig sabihin, tumingin tayo kay Jesus sapagkat si Jesus Christ po ang representation ng both God and man. Hindi natin maaabot o hindi natin matarok kung gaano kalawak ang Diyos kaya nagkataong-tawan Diyos.
Jesus. Amen? Diyos kapatid, Diyos. No? Nagkatawang tao siya. Yun po yun. Ganyan din po sa rapture. Ang kalendaryo ni Jesus sa rapture, perfecto. Outside time natin. Mangyayari po ang rapture. Sometimes tayo minsan kinukulong natin yung rapture dun sa paligid, yung mga nangyayari sa ganito. No, bagamat siguro, somehow, somewhat, pero ang katotohanan po, ang rapture ay mangyayari ayon sa will ni Lord Jesus. So ito po naman ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Paniwalaan man ng iba o hindi ang rapture ay imminent. At ito ay tunay at totoong mangyayari anytime now. God bless po sa ating lahat. Jesus truly loves us all. Jesus is coming soon for us. God bless.